Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang napakagandang Sabado ng umaga. It's the first Saturday of the month of May. Ang bilis po ng panahon, no? And alam natin, no, tag-araw. Just pray that everybody is in good health. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayo ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. I am Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at samahan niyo po ulit ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang napapanahong usapin. So, itong buwan nga po ng Mayo is officially designated as Cervical Cancer Awareness Month. At sa buwan po ito ay dinedicate na po natin ang etong sakit na ito at para magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa cervical cancer at kung paano ito maiiwasan at paano ito ma-detect. At ito po ay programa ng Philippine Society of Medical Oncology. Sila po yung mga cancer experts and the Department of Health. Kaya dun po natin nakuha ang ating source na ito. At syempre, layunin nga po na isulong din po natin yung pagbabakuna etong buwan ng Mayo tungkol sa HPV, which is the main cause of cervical cancer. So pag-usapan po natin, no? Ang cervical cancer, alam nyo ba na sa buong mundo ay ito ay ang pang-apat na pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihan. So noong pong taong 2022, may tinataya daw na over 600,000 na bagong kaso at humigit kumulang around 348,000 ang mga namamatay sa buong mundo. Ito yung sa according to World Cancer Research Foundation noong 2022. At nangunguna dito ang China, India at Indonesia. Ang India daw po yung may pinakamataas sa tatlong ito. Sa ating bansa, ang cervical cancer pumapangalawa po ito sa cancer ng kababaihan. No? Syempre, number one pa rin yung breast cancer. At ang edad na tinatamaan nito ay around 15, no? Teenager up to 44 years old. Approximately around 8,000 women are diagnosed of cervical cancer dito sa ating bansa at kalahati nun ay namamatay taon-taon. So yung 8,000, 4,000. But this is the challenge. Wala tayo sa top 3. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang Pilipinas has one of the lowest cervical cancer screening rates in the world, with only about 1% of women undergoing screening. This is according to the Philippine Institute of Development Studies. Kaya daw po parang mababa ang rating natin sa buong mundo. Ay kulang lang tayo sa detection. So kung magagawan po ng proper detection, baka isa tayo sa mga nangunguna sa mundo, knowing of we have a very high density population at kakulangan nga po ng kaalaman. At isang factor pa is the high cost of treatment. Ayan. So, pag-usapan po natin, ano ba itong cervical cancer? What are the facts about cervical cancer? Paano nagkakaroon ng isang babae ng sakit na ito? So, nasabi natin, this is part of the mattress. Ang cervix, ito po yung parang kwelyo ng mattress. Okay? So, yung dadaanan ng pag lumabas si baby. Okay? So, nakukuha daw po ito dahil sa patuloy na infection sanhi ng HPV virus o the human papilloma virus. Paano ito nakukuha? Ang HPV infection ay siya ang pinakakaraniwang anyo ng sexually transmitted disease. So, when you say sexually transmitted disease, ang HPV infection ay nakukuha through sexual act or pakikipagtalik. Okay? Because this is a skin-to-skin contact na pwedeng makuha.
So sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga abnormal cells dun sa cervix na pwede maging cause of cancer. So, syempre, babae lang ang may cervix. So, babae ang pwedeng magkaroon ng cervical cancer. At ang kagandahan, pwedeng maiwasan ang cancer. Pero yung infection on HPV, of course, if you are exposed, pwede kang magkaroon ng HPV infection, but pwede mong ma-prevent yung tinatawag na cervical cancer, which is sequelae o yung magiging consequence of frequent HPV infection. So, sino yung mga nanganganib para magkaroon ng cervical cancer? So, nasabi natin, babae. Okay, so ang mga babaeng may patuloy na infection ng HPV plus very unhealthy lifestyle, no, naninigarilyo na pwede maging cause ng pagbaksak ng iyong immune system. Okay? Multiparous, ibig sabihin maraming pagbubuntis, more than three, or even early age of being sexually active, maaga kang nakikipagtalik. So sila yung high risk. Okay? So regular screening is a must sa mga kababaihang ganito na at high risk. At nasabi natin, nag-uumpisa siya dun sa kwelyo ng cervix, dun sa bandang ibaba ng matres. So yan yung part ng ating uterus or matres. So, hindi agad-agad, kung ikaw ay nagkaroon ng infection, hindi naman agad-agad cancer. Actually, mabagal ang yung pag-progress nito from infection to cancer. Taon pa nga eh. So, hindi mo mapapansin. No? Alam mo lang, pwedeng may mga recurrent infection. So, ang nangyayari, pabababain niya iyong immune system at sa patuloy na pagtaas nitong infection, hahantong siya sa tinatawag nating precancerous change of your cells doon at pag hindi na gamot, ayun na. Eventually, full-blown cancer na siya. So ano yung simptomas ng isang babaeng may cervical cancer? Okay, so on its early stage, kadalasan wala siyang sintomas, wala kang mararamdaman. Kaya importante na regular ang check-up, no, para ma-detect on its early stage. So, kung advanced stage na, ito yung may mga simptomas na. So, number one is abnormal na pagdurugo. Okay? So, abnormal menses. So, alam mong kakamens mo lang, after a week, meron na naman. Ayan. O kaya after sexual contact, bigla kang duduguin. Ayan. At kung ikaw ay isang menopause na babae na, alam mong hindi ka na re-reglahin at bigla kang dinugo. Ayan. So those are abnormal vaginal bleeding na tinatawag natin. O yung mga foul odor or foul discharge, mabahong discharge. Ayan. So syempre, because of an infection. Alam naman natin, infection, may ibang amoy sila. And of course, pain, pananakit, okay, sa iyong balakang, okay, or even pain during sexual intercourse. So, yan yung mga simptomas. At pag ikaw ay nakaramdam, nako, wag mo nang patagalin, mas magandang magpa-check up. Kaya natin ginagawa itong awareness na to para nga po magkaroon tayo ng kamalayan with regards to itong sakit na cervical cancer. Okay? So kung nakaranas ka ng mga ganong simptomas na nasabi natin kanina, mas maganda magpakonsulta dahil early intervention pwede pa naman para maiwasan na mag-progress. So, i-interviewin ka ng iyong doctors at usually ay may mga diagnostic test siyang gagawin. So, ano yung mga diagnostic test na gagawin ang iyong doktor na tinatawag nating mga pagsusuri? Okay? Usually, ang most common na yung tinatawag nating pap smear. May programa ang gobyerno natin dito actually. May mga libreng pap smear ang ating gobyerno para lang talaga magkaroon ng early detection screening at maiwasan na maging full-blown cancer sa mga kababaihan. So, nire-recommenda ng ating gobyerno na magpa-screen for ages 21 to 65 actually.
Yun. Lalo na kung ikaw ay tinatawag ng high risk or maaga kang nagkaroon ng partner. Okay? So may pinapasok na instrumento sa ating ari at doon kukuha lang ng konting tissue at i-check yun sa microscope to check for abnormal cells. May mga blood test din po na ginagawa, yung tinatawag nating HPV DNA test. Okay, for those women. So, mas maganda na at high risk. So, pag ikaw ay high risk, ibig sabihin, yun ang manasabi natin kanina, early intercourse, multiple sex partner, ay dalawang test kadalasan ang ginagawa. So, maganda na magpa-konsulta. At sa Pilipinas, ang recommendation is every 3 years. Ayan. Kung hindi ka naman at high risk, every 5 years. Ayan. So, yan yung ginagawang test para sa kababaihan. So, kung meron namang nakita, paano ginagamot, no? So, ang paggamot ng cervical cancer ay depende yan sa stage or severity ng cancer sa isang babae. So, maraming treatment choice dito. Kadalasan ay pwedeng maoperahan, pwedeng mag-undergo ng radiation treatment, chemotherapy, or combination. Depende nga daw po sa stage ng kanyang cancer kung may makikitang mga abnormality. Ayun. So, syempre, pwedeng tanggalin ang iyong mattress at you will undergo radiation, chemotherapy para patayin pa yung mga naiwang cancer cells sa iyong katawan na kumalat na. Okay? O kung minsan ay immunotherapy para palakasin din ang ating immune system. So, kadalasan may mga myth or mga pabula tungkol sa cervical cancer. So, isang myth is ang mga kababaihan lamang na maraming kapareho or multiple sex partner ang pwedeng magkaroon ng cervical cancer. Pero ang katotohanan, no? Yes, pwede. Pero, ang nasabi natin kanina na yung this is an infection. So, pwedeng ikaw, hindi ka nga multiple sex partner, pero yung partner mo ay hindi naman ikaw yung nauna. So, pwedeng siya ay may infection, yung lalaki may infection at na-transfer niya sa iyo. So, very important ang purity pagdating sa ganitong klaseng sakit, hindi lang ibang sexually transmitted disease. So, it's very important. Okay? So, another myth is ang cancer sa cervix ay palaging nakamamatay. Dahil nasabi nga natin kanina, ay usually nadedetect late. Pero kung maaga kang magpa-test at nakita on its early stage, pwede kang magamot para mahinto yung pag-progress ng cancer cells. At ang pangatlong myth is ang bakuna ng HPV ay para lamang sa mga kababaihan. Hindi po totoo. Dahil ang bakuna sa HPV ay pwede din pong ibigay sa mga kalalakihan. Dahil nga po, yung HPV, the virus, pwede pong mag-infect both sa kalalakihan at sa kababaihan. Kaya lang po, ibinibigay yung vaccine or bakuna sa mga kababaihan dahil yung particular vaccine is to prevent po yung mga strains of HPV virus kasi marami pong strains yan. Actually, there are over 200 strains of human papilloma virus, and some of those are cancer-causing strains sa kababaihan. So, maganda both the boys and the girls ang mabigyan ng vaccine kasi preventive po siya sa infection. But more so sa girls, it's preventive for cancer. Yun yung cause kung bakit both boys and girls ay binibigyan netong HPV vaccine. Pero mas kadalasan, mas ipinopromote sa kababaihan dahil nga po cancer ang prevent. Siyempre, mas maganda i-promote natin ang purity. So mamaya, as we end
No? We will discuss more of that. So, nasabi na natin kanina, pwede nating maiwasan, okay, yung end stage of the infection, which is cervical cancer, sa pamamagitan ng pagbabakuna laban sa HPV virus. So ang mga hakbang na ito ay isa sa mga hakbang para maiwasan ang cancer. So sino yung mga target na people na mabigyan ng bakuna netong HPV vaccine? Okay, so this is most effective pag ibinibigay ito around age 9 to 14 years old sa mga kabataang babae bago pa sila maging sexually active. But we are not promoting sexual promiscuity, of course, no? This is being recommended by the WHO for both boys and girls. Okay? Pero pwede pa rin tayong tinatawag na catch-up immunization. So, pwedeng beyond 14, even up to their 40s. Okay? Hanggang around 45 years old. Pwede kahit na bumababa na daw yung chances of having the cancer, but it's still there. Yun, nasabi nga po natin kanina kasi at its highest is around 16 to 45 years old po yung most common age na nadadiagnose with a cervical cancer. But if you are 45, pwede ka pa rin magpabakuna. Okay? Saklaw pa rin niya yung age na pwedeng mabigyan. Pero aside from that, of course, this is what we promote, no? Promote a healthy, pure lifestyle. When you say healthy, of course, iwasan ng mga vices na magpapababa sa ating mga immune system tulad ng paninigarilyo because as we all know, tobacco is one of the most causing uh, agents, hindi lang cervical, even lung cancer and any other diseases pa. Okay? And of course, panatilihin po ang kalinisan. Okay? Ang mabuting personal na kalinisan, more so purity. Again, so binabawasan niya or if you are pure, total abstinence, of course, there is zero no possibility of being infected. We don't want you to have lesser chance of getting the disease. We want you to have zero chance to have the disease dahil o sige nga condom sabihin natin 99% effective but there's still 1%, okay? There's no such thing as safe sex because if you are exposed at an early stage, no? Para mo na rin sinabing contamination, you will always be contaminated. So, in conclusion, okay, ayan, dito po tayo sa purity. Okay? No? So when you say purity or being pure, in general, this refers to the state of being free from contamination. Ikaw ba, iinom ka ba ng contaminated na tubig? Siyempre ayaw mo, di ba? So more so of being contaminated with this sexually transmitted disease. Okay? So purity benefits a child, a woman, or even your son in more ways than one. So it's very important to have pure living because of the benefits that you will live the most of your life to the fullest. Mas ma-attain mo iyong mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Bible, no? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sabi sa Matthew 5 verse 8. But as we all know, no, the Bible also said that no one is pure dahil lahat naman tayo ay nagkasala at dahil doon ang kabayaran ng ating kasalanan is kamatayan. That's why we all know that death is imminent. Andyan naman talaga. But thankfully, ayan, kakapasok lang ng buwan ng May, kakatapos lang po yung April na tayo po ay nag-celebrate ng resurrection. Okay, Pasko ng pagkabuhay, ika nga. So, someone was able to conquer sin and death in the person of Jesus Christ. So, nung Pasko ng pagkabuhay o the Resurrection Sunday, God's sinless nature in the person of Jesus Christ freed us from all the corruption and decay na because of the consequence of sin. Yun nga yung mission niyan, na mailigtas tayo
from the consequences of our original sin and death. And sabi niya, if we believe in Him, okay, panghawakan natin yung sinabi niya, His promise of redemption and eternal life will be in us. So, bibigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong katawan. And if we follow Him, His ways, His moral conduct, dahil ang gusto ng Panginoon is we are to be pure. And He will transform us into pure living. Kahit na ikaw ay nadapa na dati, nagkaroon ka na ng exposure, pwede ka nagkaroon ng infection, pwede ka pa rin niyang linisin. Plus, He will give you the benefits of the pure living, hindi lang eternal life, kundi dito sa mundo. May enjoy mo yung buhay mo. So, how will He do it? No? Ito yung mga pangako niya, yung presensya niya sa atin pag tayo ay sumusunod at nakikinig tayo sa sinasabi niya. So, sasabihin niya na He will promote to us na maging maingat, na magkaroon ng proper discernment, na talino sa ating mga choices, sa mga pinipili nating lifestyle sa ating buhay to prevent us from corruption. Okay? So, kailangan basahin natin ang kanyang mga utos, makinig tayo sa mga sermons, okay, ng ating mga pastors or priests for the good living, of course. Okay? Support good health, no, and long life. This will lead us to a satisfaction and peace, kapayapaan. Okay? And of course, syempre, pag we are being tempted, God will highlight those for us para hindi na natin pang ipagpatuloy na sumunod doon. At instead, gusto niya ay sumunod tayo towards godliness, ang mamuhay ng makajos, honoring the conscience that God gave us. So, wag nating pakalyuhin ating konsyensya. Okay? Dapat maging sensitive tayo kung ano yung sinasabi niya sa atin. Ngayon, panahon na to, purity is no longer popular. Okay? Parang sinasabi nila nung unang panahon lang yan. But think about it, no? Pag ikaw ba bibili ng alahas o kaya ang anak mo ay bibigyan ng alahas, ano mas gusto mo, yung peke o yung tunay? Usually, yung tunay na diamond, di ba, mas mahal. Mas mahal pa yung buhay ng iyong anak dyan. So, yun yung maganda nating iisipin. Okay? Because it affects not just your child, it will affect the people around your child. So, yun dun tayo papasok. There will be freedom from contamination. Yun ang katotohanan when it comes to purity. So, yun ang best natin na gagawin is remain pure. At andyan din po yung bakuna with regards to cervical vaccine. At yun po ang ating sundin. So, dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na to. At nawa ay sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa. At dalangin ko po ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!